bahay. Tapos na ang aking araw. At nakita niyo sa labas, ayun, nasa na ba? Para kita niyo kung gaano kadilim. Madilim na, oh. Ano pa lang yan? Anong oras na ba? Tawag ito, ano pa lang? Tama, madilim. Wala pang alas 6, sobrang dilim na. Ay, ngayon, mamaya na akong papalit ng uniform ng scrub ng pambahay. Alam niyo kung bakit? Nako, I rather to do this. Kasi pag umakyat na ako sa taas, tatama rin na ako. Kasi yung weather, parang gusto kong humiga ngayon. I need to wash the dishes bago ako umakyat. Para hindi na ako bababa, hindi na ako tawag ito. Hindi na ako parot parito. Tamad ako na. Alam niyo, pag nasa taas na ako, hindi na ako bababa. At hindi ko natiklop yung mga, hindi ako nakapagtiklop ng aking tikloping kahapon. Dahil, yan ko kayo ilalagay. Yan. Hindi ako tikloping ko kahapon. Dahil, napagod na ako. Nag-upload pa kasi ako. Hindi ko nga natapos, diba, itong hugasin ko kahapon. Kagabi. Tapos, ang asawa ko, siya na ang tawag, ng mga pinaghugasan ko. Siya na ang nagtabi. Kaninang maga. Kasi walang space dito. Ngayon, pag nahugasan ko to, lilinisin ko lang. Pati nga hindi ko na kahapon. Hindi ko na siya nahugasan. Pagod na kasi ako kagabi. Pero kanina nung umuwi ako, na-sprayan ko na ang aking, nag-spray na ako nung kalan para hindi siya, para yung pinakang niya is hindi nakadikit sa kalan. Yes. Gagawin naman to ni Kano, kaya lang pagod na rin sa trabaho niya. Wala pa nga siya dito eh. So, gawin ko na. Kaya ko naman. Anuhin ko na lang ito mamaya. Meron kaming tawag yan, sa GC namin. May namatay daw. Mali-mali ang balita. Nung una sabi yun daw, yung anak, ang napabalita, yung teacher namin. Pero hindi naman daw. Yung anak. Bata pa yun eh. Life is too short talaga. Kaya dapat mahalin natin ang ating buhay. At gumawa tayo ng tama. Oo. Dahil hindi mo alam kung kailan hanggang kailan ka dito sa mundong ibabaw. Diba? Lalo sa trabaho ko, sa unit namin sa Panggabi. Nowadays, bumabata na yung nagkaka-cancer. Pabata ng pabata. Kaya kailangan, life is too short talaga. Talagang too short. Alam niyo sa Panggabi ko, very stressful doon, nakala niyo. Kasi, mamilit mo yung mga pamilya, tapos minsan umiiyak yung nanay. Tapos minsan yung pasyente, nakita mong okay ngayon, tapos bukas hindi na siya okay. Minsan nakakaawa din ang pamilya. Meron naman na yung iba gustong yung private room. Ay sa unit namin na nagpa-private room lang, yung mababa talaga immune system. Yung talagang very sick. Kasi nga, sa hematology ako, most of our patient is leukemia. So, syempre, ang priority ng private room ay yung talagang mababa ang immune system. May mga pasyente minsan
nagdidiman sila ng ano, ng private room. Kasi meron pa rin kaming mga ilang kwarto na double room. Eh, hindi rin mo naman maaalis sa ibang pamilya nag-aas ng private room. Siyempre, diba? Natatakot din sila na baka mamaya yung ka-roommate nila. Minsan hindi ka makakatulog. Kaya lang, in good point, pag may roommate ka, ibig sabihin, medyo okay yung health mo, medyo hindi compromise. Diba? Pero yung iba kasi hindi naiintindihan. Hindi mo nga alam kung saan kalulugar minsan. Minsan naiisip mo pa paano ko ikaw yung ganon. Siyempre, ganon ka din, mag-aas ka din ng private room, di ba? By the way, si Trump ang nanalong president sa US. Siya yung bago namin president ngayon. Hindi naman pinag-usapan sa trabaho kanina. Hindi masyadong napag-usapan. Ako wala akong hilig. Hindi ko masyadong ang politics. Ganun talaga. Tingnan natin. Diba? Ano magagawa natin? Nandiyan naman, malay mo patnubayan tayo ng Panginoon. Alam mo, sa panahong ito, hindi ko na iniisip kung sino yung presidente, kung sino yung... Ang iniisip ko na lang lahat, buong pamilya ko ay ligtas sa anumang kahapamakan. Sa totoo lang, sa dami kong nangyari ng past few years, never ko, ay, nako, tignan nyo, akala ko, munti ko na mabasa yung camera ko. Kasi akala ko, nandyan yung pump. Ay, nako. Iniisip ko na lang ganun. Hindi ko na iniisip yun. Kasi, totoo lang, pag nandun kayo sa unit namin, mapapaisip ka talaga na yung mga bagay-bagay na yung iba na problema. Kaya lagi kong sinasabi sa asawa ko, hindi ko, at least, wala tayo sa kanila lalagyan ng ibang pasyente namin. Diba? Mahirap. So, kaya ko sinasabi, blessed pa rin tayo. Kahit hindi tayo mayaman, kahit walang pera, ganun ba? Mahirap kasi pagka health na talagang Kaya ako hindi ako masyadong sa election. Mas pinagtutuunan ko ng pansin yung yung ikabubuti mo as individual. Sa totoo lang. Ba't ko stressin yung sarili ko? Alam nyo yun, mahirap ma-stress. Iniisip ko lang, ako ipoproblemahin ko yun, yung pasyente ko nga. Ang laki-laki ng problema niya. Hindi niya alam kung paano siya mabubuhay. Diba? Hindi niya alam kung gagaling pa ba siya o yung mga magulang ng pasyente namin. Siyempre, nag-iisip yung magulang mo. In some point, okay din naman kaya lang, uunahin pa ba naman nila yung isipin? Siyempre, yung mahal na nila sa buhay na may cancer ang iisipin nila. Kasi hindi talaga madali. Lalo pag anak mo yung sakit. Halimbawa, yung anak mo, sila yung may sakit, hindi ganun kabilis, hindi ganun kadaling i-accept. Meron namang iba may sakit. Dahil, alam mo na may sakit ka, halimbawa, alam mo na may sakit ka, tapos nag-iinom ka pa.
Alam mo yung gano'n, alam mo lang may hika ka, bakit ka naninigarilyo? Tapos pagka yung, sabihin yung mali ako, tapos pagka yung, maga, tapos pagka yung masama ang lagay mo, ang gagambalain mo yung mga tao, nakapaligid sa'yo. Pero nung malakas ka at medyo gumaling-galing ka ng konti, kulang na lang pati baso inumin mo sa alak. Alam mo yung ganun? 'Di ba? Parang, alam mo may sakit ka, huwag ka mag-inom. Alam mo may sakit ka, bakit ka magsisigarilyo? Alam mo may hika ka. Alam niyo yung sinasabi ko? Tapos, pag hindi ka na tulungan ng kapwa mo, masama sa'yo yung, or halimbawa, yung kamag-anak mo, hindi mo na pautang. Ito in general. I'm saying in general. Pag hindi ka napautang, para bang kasalanan pa nung hindi nagpautang? Hindi naman kumot na sa ibang bansa ang isang tao. May pamilya rin yan. Lalo na ako, sa totoo lang. May pamilya din ako na sinusuportahan. Marami akong pinapaaral. Hindi kumot may trabaho ako. Naka-budget ang pera. Tapos pag sisingilin na, sila pa ang matapang. Alam niyo yun? Ako naman marunong naman akong kumapa din. Pag sinabing, the more ka ba nga ako sa akin, the more akong umaasa. O, syempre, lahat naman ganun, di ba? Mga kapatid niya, mga kamag-anak, maano ka man, pag sinabing utang. At pag nangako ka kung kailan babayaran. Alam niyo yun? Kasi, mahirap nga. Ako kaya hindi ako masyadong magpapautang sa mga kamag-anak ko. Alam naman nila yan. Lagi ko sinasabi, maigit tayo nag-iimikan. Tapos yung dahil lang sa utang, hindi na tayo mag-iimikan dahil sa pera. Alam mo yun? Minsan pa, bangungutang, ang laki-laki ng inuutang. Pero wala naman trabaho. O ano saan naman kukuha ng ibabayad sa'yo? Di syempre, naandyan na yung magtatampuhan kayo. Kasi sisingilin mo nga. Dahil sinabi nga sa'yo na kung kailan babayaran. Syempre, ikaw na tao, umasa ka, di ba? Mali ba ako? Kaya sa akin, mabuti pa yung hindi nangangako kung kailan ibabayad. Dahil alam mo yun. Saka kung talagang meron ako, magpapautang naman ako. Kaya lang, minsan talagang uunahin ko muna yung mga kapatid ko, mga pamangkin ko, bago ibang tao. Kahit nga minsan mga kapatid ko, hindi ko napapaluwagan yung mga yan. Sinasabi ko talaga, gipit ako. Hindi mo pwedeng lahat akuin, di ba? Yung iba hindi naiintindihan eh. Akala nila lang, dumadampot na. Siguro naman kasi iniisip nila yung parang maluag. Pero, ko, maluag sa pera. Pero sa totoo lang, marami din bayarin. Bayaran ng tuition. Oh. Kaya akala nila. Kaya ako talaga, minsan parang, makapagpautang na lang, masabi lang ng mabait. Hindi naman yun ang pwede mong tapos masasanay. Tapos hindi mo ang bigat. Kasi binabaran ko tong talyasi, di ba kanina? Binabaran ko to kanina eh. Kung hindi ko ito binabaran, ang hirap tanggalin ng nito.
Akala ng iba kasi, kaya ako hindi ako masyadong hindi ako masyadong nagpapautang. Alam niyo kung bakit? Marami kasi akong obligasyon. Pag sinabi ko, tsaka pagka talagang wala ako. Hindi naman wala akong pera. Meron ako talagang pag-aanuhan nun. Sa totoo lang. Meron nga dyan, Diyos ko. Nangihingi sa akin. May hinihingi basta siya about the medic. Tapos may nakapagsabi sa akin, binigyan daw siya ng barangay. Pinagbenta. Kasi yung about sa health, yung ibinigay, yung equipment. Pinagbenta. Oh. So, yung mga ganon, di ba? Ikaw ba? Parang, maingganyo ka bang tulungan yung ganon tao? Tapos makikita mo, nagiinom yung may sakit. Tapos pag hindi mo napautang, parang kasalanan mo pag may nangyari. I mean, hindi naman sa dumaan ako sa ganyan, yung nangungutang. At ako ay pinahindian na din minsan lang. Pinahindian din ako, pero alam ko meron. Alam ko meron siya. Kasi kung alam kong wala siya, hindi naman sasabihin ng magulang. Sa anak ako nahiram yung magulang ang nagsabi. Ano daw ibabayad ko. Pero that time kasi, papunta ako ng Hong Kong. Kaya alam ko, may ibabayad ako dahil sabi ko naman, babayaran ko pag mga nakailang buwan na ako sa Hong Kong. Pero rinig ko ng dalawang tenga ko. Hindi daw ako makakaalis. Something like that. Yung parang sila ang taga-immigration. Hindi daw ako makakaalis, ganyan. Papunta pa lang ako ng Hong Kong. Kasi daw, mabubuntis daw ako. Kasi may boyfriend daw ako. May boyfriend talaga ako noon. Nung umalis ako, papuntang Hong Kong. Tapos, ang sabi, daw yung, hindi daw ako makakaalis kasi nga, mabubuntis daw naman ako. Pero may binsan na ako noon, parang humihiram lang ako ng parang pang ko lang. Yung halimbawa, may dadalhin ako sa Hong Kong, yung damit, yung ganyan. Bibili ako ng, yung pantit bra, yung mga ganun lang. Diba, syempre, pag nagpunta ka ng ibang bansa, kailangan meron kang man lang kahit papano yung mga first meron ka lang yung mga toiletries, yung mga ganyan, yung mga shampoo, diba? Talagang wala kami no kasi matagal ako na bakante. Tsaka nga, nanghihiram na nga ako kasi that time, may placement fee. Yung tumulong naman sa akin. May tumulong sa akin pero kulang. Kasi hindi sapat. So, nangungutang ako. Rinig ko talaga. Kaya alam ko din yung feeling ng yung ikaw parang nare-reject pag nangutang. Pero hindi naman dahil doon, kaya ako minsan ayoko magpautang. Pag meron talaga ako, why not? Diyos ko, alam na mga kamag-anak ko yan, alam na mga kapatid ko yan, at alam yan ng mga kaibigan ko nakakautang, mga pinsan ko nakakahirap. Pag talagang ako hindi gipit, walang problema. Kaya lang, pag naman talagang, saka pagka alam ko naman na, yun lang ang anong tawag doon, yun lang ang magiging dahilan para magkagalit kaming dalawa. Alam niyo yung ganon. Hindi ko na pinapautang kasi papangakuan ako ganyan. Hindi na ako nagpapautang. Tapos pag may narinig pa ako na, sa kanya daw nangutang dati tapos tinapon lang yung pera. Yung ganon ba? Ako'y maraming source. Ang dami kong, marami akong mga naririnig na, si nga, pinautang namin, ganito, ganyan. Alam niyo yung ganon. Pero anyway, yung nag-reject sa akin na hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa kanila. Sinabi ko na lang,
Talagang ganun ang buhay. Hindi lahat ng tao. Tsaka yun na nga ang inisip ko, hindi ako aasa sa iba. Kasi nga, yun nga yung, dahil wala daw akong ibabayad. Kasi sa totoo lang, nung araw, kung hindi ako nagsikap na makaalis sa amin, kung hindi ako nag-abroad, at hindi ako siguro, yung pamumuhay namin, umangat siguro din. Pero, hindi ko natutulungan yung mga kapatid ko. Yung mga ganun. Kasi bata pa lang ako, nag-abroad na ako. Kasi hindi nakakaalam. 19 lang ata. Ako 19 years old, nag-Kuwait na ako. Sa long story. Nag-Kuwait na ako. Siguro naikwento ko na to dati. Nag-Kuwait na ako. Tapos, at age of nag-decide ako mag-Hong Kong. Kaya sanay ako sa banat sa buto. Yung mga mahihirap na trabaho. Sanay ako. Saka marunong na rin nga ako yung kung sa pakikisama at pakikisama. Talagang nakikisama ako kasi nga mahirap mag-isa sa ibang bansa. Lalo dito sa Amerika. Wala akong kamag-anak kasi dito. Yung parang by blood, gano'n, wala. Alam ko meron pero malayo sila. At parang ayaw nila akong i-meet. Parang something like that. Hindi ko alam kung bakit. Kasi alam ko magkalapit lang kami. Nandito lang din siya sa Bay Area. Matagal na yun ang bagong dating ako dito. Sabi ng tiya ko, nasa California daw. Tapos nung nalaman ko na, nagtatrabaho daw sa Red Ribbon. Sa ospital na ako nagtatrabaho noon. Nandito yung nanay ko. Tapos sabi ng tiya ko, na andito daw yung pinsan namin. Actually, hindi first casting. Parang yung tatay nila, tsaka yung lolo ko, magkapatid. Parang second casting ba ang tawag doon? Oo, parang ganun na. Pero hindi ko, yung parang kakilala lang pero hindi close, yung ganun. Ayan, lapit-lapit na namin. Pwede naman magkita. Kinikita ko nga yung ibang tao. Eh, ayaw niya. Anong magagawa ko? Di wag. Alam niyo yun? Kasi never naman ako umasa. Halimbawa, kung may kamag-anak ako dito. Kaya yung iba nga sabi niya, namumblema sila. Kasi pag daw Pasko, yung tiyahin nila, yung ganito ganyan. Tapos ang gugulo daw. May nakakwentuhan ako ganun na ang gugulo daw. Ay hindi naman pwedeng hindi sila pupunta. Kasi daw, kung hindi daw dahil dun sa uncle niya, hindi daw siya makakapunta. Sila dito sa Amerika. So, kung saan baga na parang obligasyon niya na, yung ganun. Parang obligasyon niya na utang na loob dun sa uncle niya. Kasi nga dahil sa uncle, nakapunta sila dito. Eh, minsan, parang binabaoy na daw sila. Minsan, yung ganun. So, sabi ko, hay, buti na lang ako wala akong ganyan na issue. Eh, ang in-law ko naman, mababait din. Mabait ang magulang ng asawa ko. Wala akong masabi. They're so nice. Pati yung kapatid niya. Tsaka parang hindi naman, let's say, kung makikialam yung in-law ko sa amin, parang hindi ia-allow nung asawa ko. Kasi siya, never siyang umasa sa parents niya. Nung mag-asawa na kami, mga unang taon, nawalan yung asawa ko ng trabaho. Ngayon, never yan nang hingi dun sa parents, sa tatay niya ng tulong na, kasi talagang short kami. Talagang paycheck to paycheck ang aming kinikita nung siya lang. Kasi wala pa akong trabaho no, kasi kararating ko lang dito sa Amerika. Tsaka kapapanganak ko pa lang sa anak ko, nawalan siya ng trabaho. Pero, nakasurvive kami. Hindi nang hingi ng tulong yung asawa ko. Kaya yung bianan ko din, hindi rin sila yung sasabihin ng dahil sa amin, ganyan, hindi. Kasi never talagang humingi ng, never yung about the pera, ganyan, hindi. Talagang
tipid kami ng mag-asawa. Hindi siya talaga umasa. Kaya talagang nasanay na kami dalawa pag gipit. Pag gipit kami, hindi na kami umaasa sa ibang tao yung sabi mong hihingi ng tulong. Kasi nga, wala naman kaming magagawa. Kung may credit card ka, edi credit card ang gamitin mo. Alam niyo yun? Kaysa sa tao ka humiram. Sa totoo lang, kung may credit card ka naman, kung halimbawa nandito ka sa US at meron kang, let's say, nawalan ka ng trabaho at naghahanap ka naman, or like, let's say, talaga nagipit, kaysa kayo humiram sa tao, kung may credit card, kayo na lang ang gamitin mo. Bayaran mo na lang on time para hindi ka ma-penalty. Yan ang naging namin mag-asawa. I rather to use my card kaysa alam mo yung kaysa ako ay mangungutang sa tao. Kasi sa tao, chinismis ka na, magbabayad ka rin naman ng interest, di ba? Magbabayad ka ng interest no matter what eh. Hindi ka papautangan dito ng libre ah. Ichismis ka pa. Okay lang yung ichismis, kaya naman gagawa mo, nangutang ka naman talaga. Eh, alam mo yung ichinismis ka, tapos babayaran mo pa naman ang interest. O, sa credit card na lang. Yun ang ko, kung ako, kaysa sa tao ka mangutang, sa credit card ka na lang mangutang. Nandiyan na si Kano, dumating na. Naririnig ko din. Tatawa ako dun sa kaibigan ko, sabi niya, natatawa ako sa'yo, Juday, kasi ina-assist ko to kasi umawa siya. Pinakulo ko, sabi, natatawa ako sa'yo. Sabi ko, bakit? Paggabi yung vlog mo, yung kagabi yung sa sinigang, sabi ko daw sa asawa ko, ang iingay na naman niya. Kaya lang nakita yata niya yung mata ko, nagro-roll yung mata ko. Sabi, nakita ko yung mata mo, yung kilay mo tumataas. Kasi maingay yung mag-ama. Tatawa ko dun sa... Thank you pala kay Paris. Lagi nanonood yun. Lagi siya nanonood ng vlog ko. Hi, Daddy. How are you? Why they have fly inside? Where is that fly come from? What are you talking about? I see one fly. Hindi kasi ako sanay na may lang. Fly, small fly? Small fly. Ay! Hindi kasi ako sanay na makakita ng langaw, lalo sa loob ng bahay namin. Like a fruit fly? No, it's like a regular fly. It's like a pil. Yeah, that's right there. What? I can't see it. Yung parang, That's a fruit fly. that's not fruit fly, my God. That's huge fly, Daddy. That's not fruit fly. Can't even see it. Because it fly away. You will see later. When I kill that, pag nahuli ko yan eh. Fruit fly ay langaw nga. Diyos ko, ano ba naman itong asawa? Tapos sabi nung kasama ko, Juday, nakita ko. Kahapon yung mata mo, umiikot-ikot pa. Paggabi, kasi sabi niya kanina madaling araw, nanood daw siya. While he's getting ready to work. Ganun daw ang ginagawa niya. Ay, nakita daw talaga niya yung mata ko, umiikot. Tapos sinabi ko sa asawa ko, huwag kayo maingay kasi nagbablog ako. Tawa ng tawa yung kaibigan ko, sabi niya. So, kailangan na mag-adjust kami. Sabi niya gano'n. Natatawa ako sa kanya. Sabi ko, ay kasi nga sabi ko sa kanya, kailangan kasi, minsan maingay, lalo na si Kanon, lakas iba ng boses minsan. Parang siya na lang yung siya na lang yung naririnig. Siyempre naman, I mean, I don't mind. Kaya lang, nasasapawan yung boses ko. Ngayon ko lang ito na ito. Magwawalis lang ako. Tapos, aakyat na ako. Tapos, re-relax ako. Parang gusto. Yung weather talaga, alam niyo yung weather na yung nakakaantok. Yung kalan ko kasi, ano yung nangyari sa kalan ko? Nasunugan to kahapon. Kakainis. Ay, hindi ko siya mahango. Hindi ko malinisan kahapon. Kaya, ayan. Ang dami natin na pagkwentuhan. Nagsimula tayo sa utang. Alam mo yun, nagsimula tayo sa... una pala may namatay. Oo, kaya mahalin natin ang ating buhay. Kasi, hindi natin alam kung hanggang kailan to.
Saka kada birthday, dapat natin talaga nagpapasalamat tayo. Kasi alam niyo kung bakit. Biruin nyo. Ako na lang sa awa sa bless ni Lord, nakaabot ako ng, ilang taon na ba ako sa Sabado? Ilang taon na ba ako sa Sabado? Ako ay 43 na. 1981. Dati feeling ko bata pa. Ngayon wala na. Natanda na. Nakakaramdam na ng kung ano-ano. Ganun talaga. Diba? Ganun ang buhay. Tsaka iwasan nating magalit sa kapwa nang wala naman dahilan. Yung parang, alam mo yung, sa totoo lang dati ako, yung parang, sa Facebook, pumapatol ako lagi. Ngayon parang naisip ko, parang, pasalamat na ako at kahit papaano, kahit mahirap ang buhay ko dito, may trabaho naman kami mag-asawa, walang sakit. Alam mo yun? Yun na lang ang pinagpapasalamat ko. Nakakatulong ako sa mga kapatid ko. Minsan sa mga tiyahin ko. Alam mo, pero lang yung naiisip ko na lang ngayon, nowadays. Hindi ko na naiisip yung Huwag mo na nga isipin yung nakakapag-travel ka eh. Minsan pag iniisip ko, gusto kong pumunta sa ganun. Kaya lang, naisip ko naman, alam niyo yun, kailangan bang pumunta doon para masabi lang na diba? Tutulong na lang hanggat kaya. Tapos magpapasko, syempre, kailangan mapil ng mga pamangkin ko ang Pasko. Kailangan mapil nila ang ang Pasko. May bagong damit sa Pasko. Kasi nung bata kami, bihira kami magkaroon ng bihira kami magkaroon ng bago. Kasi nga marami kami. Yung kapatid ko namatay tsaka ako. Minsan nabibilang kami ni nanay ng damit. Oo. Pero, bihirang-bihira yun. Kaya nung nakapagtrabaho ako, yung hindi ko mga naranasan ng dalaga, ako pinadanas ko dun sa mga kapatid ko, mga pamangkin ko. Kasi, sa school, hindi nakakasama sa field trip. Oo, kasi nga, mahirap kami. Ilang taon na yata ako nung nagkaroon kami ng TV. Nagka-rep lang kami nung nag-Kuwait yata ako. Di ko alam kung nung nag-Kuwait ako o Hong Kong, nung nakabili kami ng TV. O parang nung nag-Kuwait yata ako. Nag-Kuwait ba ako? Ay, hindi. Kasi kada ako nauwi sa Pilipinas, nung nag-abroad ako, nung sa Kuwait, unang bakasyon ko, yung boss ko, binigyan niya ako ng pang happy-happy. Yung asawa ng boss ko, yung Amerikano, yung lalaki. Binigyan nila ako ng $200. Eh, syempre, nung 2001 yata yun. Syempre, malaki pa yung $200, di ba? Malaki pa ang bal. Hindi ko yung ginastos. Alam mo ang ginawa ko? Binilang ko nanay ko ng TV na colored. Tapos binilang ko si nanay ng TV. Hindi ko alam kung TV o rep. Ang binilang ko sa nanay ko noon. Ay, hindi. TV. Kasi, nung unang bakasyon ko galing Hong Kong, bago ako pumunta rito, binilang ko si nanay ng kauna-una. Binilang ko siya ng rep. Kada ako umuwi, may binibili ako ng gamit para sa nanay ko noon. Eh, hindi naman masyadong malaki ang sweldo ko noon. Di syempre, kung ano lang. Basta may bibilhin ako sa kanya. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa yun. Kahit wala na si nanay. Inaano ko siya. Nung umuwi ako, one time na, nung buhay pa si nanay, may washing machine na sira. Binilang ko siya ng malaking washing machine. Tapos sumunod, ay binilang ko rin pala siya ng maliit na rep. Ay nasira na yon, yung pangalawang rep namin. Tapos, nitong uwi ko lang kasi nga nasira yung rep, may rep doon sa amin pero wala na naman ang nanay ko. So, baka ilipat ko yung sa bahay ko, doon sa baba.
Oo. Ganun ang ginagawa ko pagka yung bumibili ako ng something na remembrance. Ay, naku guys. Natapos din ako. 35 minutes. Nagkabutas na ang aking gloves. Itatapon ko na siya kasi mainit na tubig ang ginagamit ko. Kasi nga malamig. So, para hindi siya, tawag ito, para maalis yung mantika ng mga hinugasan ko, mainit na tubig. Masakit sa kamay yun pag hindi mo ginamitan ng gloves. Kaya ginamitan ko siya ng gloves. So, ngayon, nabutas siya. Kaya, hindi pa ako nakakapagpalit. Kasi pagpunta ko sa taas, wala, dala-diretso, hihiga ako, mamamahinga muna ako. Kasi, namimintig yung pa ako. Ayan na. Ayan. Papatig. Bukas ko na kaya tulutuin. Iinit ko lang ngayon. Iinit ko lang itong bagoong kasi hindi ko pa, may gusto pa akong gawin dyan eh. Pero pag naman ininit ko yung ngayon dito. Balik ko na yung salamat. Nagmukhang kalan na naman yung kalan ko. Yan lang naman nagpapasaya sa akin eh. Yung malinis kong kalan after ko. Tapos sinasabihan ko yung, lalo ngayon magbe-birthday ako, di ba? Sasabihin ko sa mag-ama, ang gusto kong pa-birthday malinis na kusina. Oo. Di ba ang babaw ng kaligayahan? Malinis na kusina ang gustong ang gustong pa-birthday. Tamo, dumikit na. Buti nakita ko. Kung hindi, masusunog. Diyos ko. O sige na guys. Hanggang dito na lang ang ating tsikahan. At napapahaba na ang ating kwentuhan. Mag-aano naman ako.